Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. And happy fiesta sa ating Santo Niño. Palakpakan natin ang ating Senior Santo Niño. Senior Santo Niño de Cebu, Senior Santo Niño de Pilipinas, Senior Santo Niño ng ating buhay, Senior Santo Niño ng ating mga pamilya, Senior Santo Niño ng ating bansa, Senior Santo Niño ng ating mundo. Yes, napakaganda. Senior Santo Niño. Anong ibig sabihin ng Niño? In Espanyol? Ibig sabihin ng Niño. Hindi si Niño Mulak, ha? Ibigan ko yan. Niño, ibig sabihin, bata, baby. Okay? Or child. Yon ang Niño. Santo, holy. Blessed, saint, basta banal. Everything that is banal belongs to God. For God is ang kabanal-banalan sa lahat ng mga banal. Napakabanal. Kaya mga kapatid, Santo Niño, yes, ang holy child, holy baby. Ang pangalan niya ay Jesus, anak ni Mary. Siya ang divine word, ang banal na salitang nagkatawang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa power of the Holy Spirit, and then sa pamamagitan ng yes ni Mama Mary. Let it be done to me according to your word. Therefore, at that moment, ang Holy Spirit pumasok sa kanya at ang banal na salita ng Diyos ay nagkatawang tao sa kanyang sinapupunan at ipinanganak 2,000 years ago. Yes, kakatapos lang ng Christmas. Kakatapos lang ng celebration ng kanyang kaarawan o kanyang birthday. Jesus, noong December 25th. And yung baby Jesus na ipinanganak, ang divine word o banal na salita ng katawang tao 2,000 years ago sa Jerusalem is the same Jesus na ipinako sa krus. Kaya si Kristo isinilang para sa ating kaligtasan at namatay sa krus para sa ating kaligtasan at nabuhay muli para sa ating kaligtasan. Kaya kaligtasan lahat ang dahilan bakit pumarito ang anak ng Diyos, si baby Jesus, ang Santo Niño. Palakpakan natin siya ulit. By the way, Senior Santo Niño. Senior. Anong ibig sabihin ng senior in Spanish? May dalawa tayong words na senior, ha? Yung senior sa Espanyol at saka yung senior na may discount. Nakarelate ba kayo? Yung senior na may discount? Ang mga bata, hindi. Sigurado yan. Mga lula natin, yung mga 60 years old above, alam nila yan. Ano yung sabihin ng senior na may discount? Pero mayroon din tayong senior na hindi ibig sabihin discount. Okay? Yung senior na S-E-N-I-O-R. Senior in Espanyol, okay? Sa French naman, senior, S-I-G-N-O-R, no? Signore in Italian, signore in Latin, okay? Paglagyan natin ng senior na yan, lagyan natin ng mon. Mon, ibig sabihin my, aking, okay? My or aking. Mon. Maging mon? Mon? Senior. Maging mon senior. Kaya ang senior ay importanteng titulo sa mga taong importante. Kaya ang obispo ay tinatawag nating monsignor. Diba? Lahat ng may titulong monsignor, ibig sabihin importanteng tao yan. Monsignor. Ibig sabihin, my Lord. Senior in French, ibig sabihin Lord, Panginoon, or Sir. My Sir, my Lord, Monsignor. Okay? So, Senior, ibig sabihin Lord. Ngayon, tinatawag natin ang baby Jesus, Senior Santo Niño. Ibig sabihin, yung baby Jesus na yan ay napaka-importante dahil tinawag nating Senior. Sa mga noble families, okay, sa Espanya o sa Europe,
Kahit bata yan, 6 years old, 7 years old, ang mga yaya, ang tawag nila sa kanila, pag siniservisyuhan nila ang bata, since itong bata na ito ay anak ni isang importanteng pamilya o noble family, ang tawag nila, Senyor, Senyor, kahit bata pa yan, 7, 6 years old, no? Senyor, ano pong gusto niyong inumin? Senyor, pag malaki na, senyor pa rin. Basta importanteng tao, importanteng bata. Si Kristo, importanteng bata yan. Kaya tinatawag nating senyor. Santo pa. Ninyo, bata. So, Lord, Panginoon na bata. Ito namang mga hindi Katoliko, mga Kristiyano daw sila, pero hindi sila naniniwala kay Kristo. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi sila naniniwala na si Mama Mary, anak ng ina ng Diyos at ina ni Kristo. Ano ang sinasabi nila? Itong mga Katoliko, anong ginagawa nila? Ito ang sinasabi nila. Tinatawag nilang senyor, ang sanggol na bata. Paano maging senyor yan? Bata pa nga, senyor na. Kasi inintindi niya, ang senyor daw, yung may discount. Hindi niya alam. Tumanda na lang sa pagkapastor. Namatay na lang ang isa sa kanila. Ganon pa rin ang kanilang paninira sa ating simbahan. Tinatawag doon nating senyor ang isang bata, ang isang sanggol. Paano daw maging senyor ang isang sanggol? Dapat yung isang sanggol ay junior, hindi senyor. Ayun, hindi nila naintindihan. Tumanda na lang sila sa paninira ng ating simbahan. Yun ang sinasabi nila. Hindi nila alam na importante yung senyor na iyan. Pero pwede din natin i-apply ang senior na may discount, yung senior ng 60 years old above sa isang sanggol na si Jesus. Pwede natin i-apply. Sa anong paraan? Makinig kayo. Isaiah 9, verses 1 to 6. Anong sabi sa first reading natin? The people who have walked in darkness now have seen the great light. The baby is given to us. The child is given to us. The child, the baby, is given to us. Baby, sanggol, ibinigay na sa atin. Naku po, baby yan. Pero ano ang tawag sa baby na yan? Wonder Counselor. Oh no, Wonder Counselor. Ibig sabihin, makapangyarihan na counselor. Counselor na, baby pa, counselor na eh. Paano mag-counsel, paano mag-advise ang bata? Baby pa yan. Ibig sabihin, senior na siya sa kanyang kaalaman. So, ma-apply natin ang senior, no? Okay, mas senior na ba kayo dito? Hindi pa? May idea kayo? Wala pa? May apply natin yan. Okay, ano pa? Wonder Counselor, ano pa? God Hero. Oh, yun, God Hero. Ibig sabihin, ang baby Jesus ay Diyos na. Hero pa. Wow. At saka, ang baby Jesus, yung child na ayan, ay tinatawag din Father forever. Father forever. Ibig sabihin, Ama magpakailanman. Ama na walang hanggan. Baby pa lang tinatawag ng Ama. Di, na-apply natin ang senior na may discount. No? Senior na po kayo, tita? Senior na po? Opo. I-apply natin yung pagka-senior mo sa baby Jesus. Pwede pala. According to Prophet Isaiah. At saka yung baby Jesus na yan, o baby, ang sanggol na ibinigay sa atin, ay tinatawag din Prince of Peace, according to Prophet Isaiah. Prinsipe ng kapayapaan. Ngayon sabihin natin, kung may Jesus sa ating puso, may kapayapaan. Kung walang Jesus sa ating buhay, walang kapayapaan sa ating buhay. Kaya sa ating mundo, napakalawak, napakalaki ang ating mundo, pero punong-puno ng gulo. Dahil wala ang sanggol na si baby Jesus. Wala sa puso ng ating mundo. Kaya may gera, magkawatak-watak tayo. Kaya may violence, kaya may injustice, may oppression. Kaya lahat ng gulo ay nasa ating mundo. Ngayon, tingnan natin sa ating puso, may gulo ba dyan? Kung mayroon, papasukin natin ang baby Jesus, si Santo Niño. Papasukin natin dahil siya ang prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace, Wonder Counselor, Father forever, God Hero. Napaka-importante yung Senyor na iyan sa ating buhay. Napakaganda. Kaya mga kapatid, i-celebrate natin si Santo Niño sa ating buhay araw-araw. Dahil sa pamamagitan ni Santo Niño, ma-remind ng ating buhay na kailangan nating bumalik sa pagkabata. Bumalik sa pagkabata, ibig sabihin, kililanin natin ang Panginoon, na siya lamang ang Panginoon.
Lord, tagapagligtas, wala nang iba. Na si Baby Jesus, siya ang dahilan bakit tayo, mga makasalanan na nagkaroon ng kaalaman, ng kaligtasan. Siya mismo ang ating kaligtasan. Si Kristo, Santo Niño, Baby Jesus, si Kristo na ipinako sa krus, si Kristo ang ating kaligtasan. Palakpakan natin siya ulit. Kaya ang sabi ng Ebanghelyo, ang sabi nating Ebanghelyo, kung kayo ay hindi magiging katulad ng mga bata, hindi kayo makapasok sa aking kaharian. If you don't become like child, you will never enter into my kingdom. Yun ang sabi ng ating Ebanghelyo. Delikado po pala. Kaya mga kabataan, nandito ngayon sila. Mga kabataan, sila ang ihemplo natin. Ihemplo ng trust. Ihemplo ng pananampalataya. Yes, kulang sila sa kaalaman nilang mundo ito, pero alam nila kung saan nila pwesto ang kanilang buhay. Tayo minsan, mga adults, ang dami nating alam sa mundong ito, pero hindi natin alam kung anong gagawin natin minsan, di ba? Ang mga bata, alam nila saan nila ipwesto ang kanilang puso, ang kanilang pananampalataya. Yes, trust. Total trust ng mga bata ang kailangan natin. Kahit anong mangyari sa buhay natin, alam natin kung saan natin ipwesto ito. Kaya mga kapatid, ito ang ating buhay. Santo Niño. Napakaganda. Siyang pag-ibig ng Diyos Ama. Tandaan ninyo at huwag niyong kalimutan ito. Ang John 3:16, ulit-ulitin natin yan. Gospel ni San Juan, chapter 3, verse 16. For God so loved the world. Okay? That He gave His only Son. Yun na yun ang Santo Niño. Pag-ibig ang dahilan. Bakit si Santo Niño ay nandito sa atin? Well, historically, bakit napunta ang Santo Niño sa ating Pilipinas? Okay, dinala ni Magellan noong March 21, 1521. March 20, 1521. On March 15, 1521. When the Philippines is covered by Magellan. Ganun ba yan? They were sailing day and night and crossed the big ocean until they reached the Limasawa Island. Doon, malapit sa Cebu. Kaya sa Cebu, sa may Aklan, napaka-importante ng sinulog ngayon. Ati-atihan. No? Fiesta talaga yon. So, importante mga kapatid. At tingnan natin, sinabi ko ng ating mundo ay napakalawak, napakalaki, pero puno ng gulo. Pero si Kristo, ang baby Jesus, dyan sa kanyang manger, sa sabsaban, He created, He built His own world. World of peace. Kaya tama ang sinabi ni Michael, kung kilala niyo si Michael. Sabi ni Michael, and my sleeping child, the world's so wide, but you, the world's so wide, but you build your own paradise. That's one reason why I cover you, sleeping child. Ay, natutulog ang child. Pero He is building the world of peace. Sana dyan sa ating puso ng world of peace na yan. Amen, amen, amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Pag-like and subscribe na po sa ating YouTube channel, www.youtube.com/HFP-Rojas. Ating follow na ang ating FB page, www.fb.com/HFP-Rojas. Maraming salamat po mga kaparokya.